tumingin, Marian. Wait lang po, Drix, wait lang po. Mag-umpisa po tayo. Easy lang po tayo, Drix, yung verify solution. Kasi mahaba po yung paglalakbayan. Mahaba kasi paglalabayin yan, Drix. Mga easy muna kasi sa susunod na lang po yung mas mahirap. May cosine, may ln, ewan ko. Nahirapan na ako sa umpisa pero okay naman. Differential equation. Easy muna tayo, guys, Medyo maingay lang yung nasa, hilaw pa. Level 4 ka na. 21. So, mauna ka na. Sige. Kaya kain muna ako ng avocado, pampalakas. Ay, pinapanood ka na sa YouTube para sigurado tayo. Verify, solution. Harap. Try nyo ito, avocado with bear brown. Masya. Nila yung pupi. Avocado to. Yung isa pagsan ng rosary Drix. Hello po. Level 4 ka na. Ano yung pinapanood mo sa level 4? Baka naman mas mahirap yan. May cosine, may ln. Mahirap ang ln Kaya. Hey! Rap! Nagpugato lang. Solid supporter mo ko, te. Ha, sige. So, supporter na kita, Drix. Hirap talaga pag PI talaga. So, yan. Differential. Yun hindi pa ako sigurado spelling na tong differential Differential. Wala nang I. Okay na. Sige, start na tayo. Wow, di. Request ito nagko-comment sa akin, Math Enthusiast. Ituro ko daw yung DE, pero yung mga madali lang po, mga basic lang muna alam. Kasi alam niyo na, pag engineering, malalakas, kaya ganon. So, Math Enthusiast, nataaral ko na po yung mga definition, yung mga degree, may order, partial, definition muna. Pero sana yon, verified solution muna tayo, guys, for easy. Easy problem po tayo. Ha? Kasi susunod niya mas mahirap kasi mahaba pa. Naon malakas sa math. Dito pa nga nahihirapan na akong Math Enthusiast Kailangan balikan niyo yung mga balikan niyo yung mga
differential tsaka integral eh. Importante yun. Calculus, importante yun. Okay, verify solution po tayo. Pag verify solution, alam niyo na. Sige, ano natin. So, I record the tablet lang para hindi kayo mahirapan. So, meron akong kode ko para mapatunay na baka magkamali ako. Nakakahiya. Hindi naman kami perfect eh. Hindi naman kami porket mag-teacher kami is perfect kami. Okay, game na tayo. Verify solution of differential equation. Easy problem muna tayo. Kasi sa susunod naman po yung mga hardest problem po. May halo kasi yung trigo eh. Tsaka may ln. Hirap. Okay na. So, ano ibig sabihin ng solution? Equation po siya, guys. Tama na. Dito muna tayo. So, ano yan? So, kukukopyahin natin dito, guys. Dito. Okay. Malakas talaga. Ikaw pa yung malakas, enthusiast. So, kunwari, kung nagsusolution kayo, pag sinabing equation, let's say, ito, solution po talaga yan. Papatunayan na, yung dulo niyo is, ipapareho mo kung talagang totoo pa yung sagot nyo. Gets nyo? Kita nyo ako ng camera ko? Kalahati lang ako niyan ha. Parang hindi masyado makita yung camera ko. Okay na. So, ibig sabihin nun guys, kapag ang ano natin, let's say mga 4x equal to 4x equal to 8. So, ito pa yung kinds of the equation natin. So, paano natin i-verify yan? Kukunin natin yung value of x natin, divide boses by 4. O, paano yun? Solution mo pa yan. Is x equal to 2. Checking pa yan. So, 4 quantity of 2 is equal to 8. So, notice talaga ng 8 is equal to 8. So, ito na po. So, pag sinabing solution, napapatunayan mo yung sagot nyo is, kaya ba talaga solution mo? Yung pinakadulo is the same lang po. Kaya nga may solution eh. Kaya ganun. So, tutukoyin natin yung verify solution of differential equation. Pero, ang given, naka-derivatives po yan. Gets? Kaya nga may definition ng DI eh. Ang laman ng DI kasi, equation siya, pero ang given ay naka-derivatives. Kahit yung first derivatives, second derivatives, or higher derivatives, basta differential equation. Ganun yan. Sasarado kami yung pinto kasi medyo maingay lang. Okay na. Okay, game. Papurahin na natin to. Iano natin to. So, erase natin to. Para makita naman. Okay, magbibigay ako ng mga isin muna. Iano natin. Verifyin pa lang. So, verify ka. Magbe-verify po tayo guys. Para sigurado tayo. Wala. Wala pala pin nito. Babalik ka pa sa ano. Yan. Hirap pa naman mag-co-op nito. Easy muna tayo ha. Kung nagmamadali kayo, punta kayo sa Cinco-Stamp, baka mamayang gabi, magla-live siya, okay? So, ano ibig sabihin na verify solution? So, magbibigay tayo ng given. Verify solution if verify i-verify natin kapag ang verify y dy over dx is equal to 4y over x if ang y natin is equal to 4x. Paano natin maano to? So, ito pa yung given na kailangan natin tamaan to. Gets? Yan. Yan, ito. Yan. So, paano? Kukunin natin yung dy over dx nito. So, pag the same lang po dy, magpaiba tayo ng mga derivatives notation yan. Dy over dx yon ay, gano'n pa rin yan. May prime yan. Parehas yun. Kung ano yung,
pwede naman f prime of x yan. Y prime niya. Kung magkaiba tayo ng derivatives na notation, so, iisa lang yan, okay? So, paano natin kukunin to? So, okay, so, y is equal to 4x. Derivatives ng 4x. Madali lang yan. Hindi, ano na, 4, di ba? So, sobrang dali. So, substitute mo to. Ang dy over dx yung tinatawag na y prime, ganun din. So, substitute mo lang is 4 is equal to 4. Ano bang y natin? Given natin is 4x, di ba? Over x. So, notice, kailangan ipagpareho mo to. So, since pares nito, so, hindi po siya magsisame. So, 16, not the same. Hindi lahat ng ganito ay nagkakataon is magpakapareho sila ng solution. Hindi lahat ng nagkakataon ng ganito is pareho sila ng solution. Kagaya ng case na to, so, not solution po ito mga to. So, wala tayong magagawa. What if, ito pa rin given natin. So, ibahin na lang natin. So, example number 1 pa yan ha. Eh, paano kapag y prime is x raised to the power of 4. So, kukunin natin yung y prime natin. So, y prime derivatives of x raised to the power of 4 is 4x cubed using the power rule of the derivatives, diba? Babalikan nyo kasi pag di nyo alam. Yeah, substitute to. dy over dx or y prime, isa lang yun. So, 4x cubed is equal to 4x to the 4th power over x. Lowest po na. So, x raised to the power of 4 minus 1 will be the x cubed. So, pero kapin mo na to. So, cancel na lang to. Magiging 4x cubed. So, alas the same lang po siya. Yan. So, ito na pa yung solution. Okay? Gets? Ganun lang. Ganun lang kasimple. Yan na ba? Ayan na natin. Sige. Okay, magbibigay pa ako ng another example. Sige, bayin na lang natin to. May bebe lang. Pangit yung sulat ko eh. So, ayan. Erase natin to. Pangit yung sulat ko. Ay, nalala. Stroke pa yan. Lipat ko na lang kaya ng isang page to para hindi na ako mag-erase. Okay, yan. Tingin. Kasi depende naman sa book yan. Kung nakikita mo mga exercises, may verify solution niya. Pero hindi naman porket pag, yung sagot mo is totally i-correct ka na. Kasi meron tutapin yung mga solution is hindi siya tatama. Gaya nito, napapanood ko sa YouTube, diba? Gano'n lang. Lakas talaga. Okay, paano? Okay, so balik muna tayo dito. Okay, so verify ulit. I-verify natin ulit kapag verify f prime of x is equal to f of x. Hindi mo multiply function yan ha, minus x. Kapag ang given natin is f of x equal to 2x. Verify lang. Pag nakakita ka ng question, verify f of x equal to f of x. Kahit anything, ito po yung given yan. Yung hindi pa siya nagdi-derivatives. So, function ang tawag doon. Kahit anong dyan, kasi function naman yung f of x, kahit anong dyan, g of x, h of s, or anything your one. Okay. F prime of x, naka-derivatives yan. Kasi pag nakikita ng prime, derivatives po yan. Okay, gets? Kapag double prime, second derivatives. Kapag triple time, third derivatives, or anything, yung highest derivatives,
Kaya, aral na mabuti ng differential equation. Okay? Ma'am, paano? So, f of x is equal to 2x. F prime of x, or isipin nyo, what is the derivative of 2x? Edi 2. Copy na lang po to. So, okay. F prime of x, edi 2 is equal to, ano bang f of x natin? Edi 2x minus x. So, nako, wala na. So, blanco na. So, 2 is equal to x. So, mali na po to. Another given. Mali na to. Kahit yung tama yung solution mo, pero nagpipilit ka talagang tumama sa solution mo, mali po talaga. Lang yun. It's yummy, hello po, hi po. Yun lang. So, bigyan na natin pagkakataon yung, ano natin. Another example. What if, pag ganito, katamad mag-erase. What if, f of x is x plus 1. Okay? X plus 1. Pero ganun na din ang equation natin. Ganun pa rin. So, f prime of x. Derivative ng x is 1. Power rule yan. So, baba yung x, baba yung 1. Isipin nyo, 1 yun. Tapos, n minus 1. So, n minus 1. 1 lang talaga. Pero yung plus 1, 0 na po talaga. So, almost 1 talaga yan. So, f prime of x is 1 is equal to f of x natin is x plus 1 plus, I'm sorry. Yan. Minus x. Minus x. So, cancel out yung x, matitira. So, may solution na po siya. So, x na po, 1 na po siya. Okay na, 1 na po yan. Yan. Gets? Question mark natin para mas makita. Yan. Okay, ganun lang. Napakadali lang yan. Pero mas mahirap na yun, medyo challenging yun. Pwede nyo panoorin sa YouTube kung nagmamadali kayo. Kasi ako nga, easy problem muna po. Para mas kumalma yung utak natin. Okay? Ganun lang yan. So, punta tayo sa ano natin. Yan. Okay. Next page na kaya ako. Ay, iba pa. Meron pa. Hindi pa ako tapos. What if kapag yung ano? Yan. What if kapag yung ano, ang given, sige, fx equal to, naku, ang hirap naman nito, e raised to power of x exponential. Mamang hirap yan. Mahirap sa umpisa sa tingin nyo, pero madali lang po. Copy-copy na lang yan. So, f prime of x. Isa-isa yan. What is the derivative of e raised to power of x? Wala pa babago yan. Para kayo sa boyfriend mo, walang babago. Charot lang. So, derivatives of e raised to power of x is, ganun na rin yun. So, walang pagbabago. So, e raised to power of x pa rin. Derivatives ng x is 1 plus 1. Yung derivatives ng 1 is the constant, 0 po talaga. Okay? So, kakopy na lang to. So, ito, base lang po sa formula. So, e raised to power of x plus 1 is equal to f of x natin is e raised to power of x plus 1 minus x. Cancel out yung x. Edi, ano pa nga ba? Edi, true na to. So, e raised to power of x plus 1 is equal to e raised to power of x plus 1. So, true na po yan. So, verify na po to. Pero hindi lahat ng verify is tama kasi meron tutupin yung mga questionnaire is nag-iiba. Okay? Ganun lang. Sige, next page na nga tayo. Tapos na to. Ito, medyo challenging po itong mga to. Lang! Hirap naman nito. Yun lang. Okay, mag-next page na po tayo. Mamaya ito sasagutan. Ayan. Okay, next page muna tayo ha. Okay na tayo.
Switch muna tayo. Paturo po, Pangsis na alin. Easy problem muna ako doon sa verify solution ha. It's me pa. PM mo na lang ako doon sa ano, sa account. Message mo ako doon. So, ganun pa rin. Kakopy ko ba? Hindi ko na ito lalagyan ha. Okay, verify solution ulit. Okay. Verify solution for, pag nakita mo yung question, for y prime plus 2y. Pinapanood ko doon sa ano ha, kay black pen, red pen. Yan. Kapag ang question natin, sample ha, kapag ang sample natin, what if ang sample natin is y is equal to 2/3 e raised to the power of x plus e raised to the power of negative 2x. Ano lang. So, paano? Kukunin natin yung given is y is equal to 2/3 or 2/3 e raised to the power of x plus e raised to the power of negative 2x. O, isa-isa ha. Naka-algebraic lang yan. Ano, PM mo na lang akong pampinso. Y prime, kahit anong dyan, bahala kayo. Iba na sa turo ng teacher nyo. Kasi magkaiba po tayo ng mga derivatives na notation, basta iisa lang yon. Or nakatipin na sa teacher nyo, sumunod lang kayo para hindi kayo magulo, okay? Okay, Y prime. Constant na po yan, wala na po tayong magagawa. So, ganun na rin. So, 2/3. Wala pagbabago. Kasi nakasconstant na po. Makakadikit na yan. So, hindi walang pagbabago to. Last, what is the derivative of the, so, positive yan. So, tatanggalin natin. So, positive is negative, negative yan. So, control C. So, derivatives ng positive e raised to the power of negative 2x is negative 2e, copy yung negative 2x. Wala pagbabago kasi yan. Kahit anong gawin, basta, pagkapag nag-constant to, bababa lang. Tama ba? Tama. Ito yung magiging prime prime natin. Yan. So, i-verify natin yan. Ano mo y prime natin? So, substitute lang ito gagamitin natin. Yan, ito. So, yan. Ang y prime natin, which is the 2/3 e raised to the power of x minus 2e raised to the power of negative 2x plus 2, ano yung y natin, yung given, di ba? So, quantity, 2/3 e raised to the power of x plus e raised to the power of negative 2x close parenthesis is equal to 2e raised to the power of x. Kailangan mapatunayan ng punto. Kapag hindi, kahit yung tama yung solution mo, hindi po siya magkakapareho. Kasi, true talaga yan. Wala tayong magagawa dyan. Okay, paano? Simplify ito mga to. Kailangan magpaturo kayo mag-simplify. Pero, balikan nyo algebraic expression nyo. Pag hindi nyo kasi i-master yung mga algebra, mga calculus, balikan nyo. So, since magganyan, copy na to. So, 2/3 e raised to the power of x minus 2e raised to the power of negative 2x. Distribute property to. Bahala kayo. Hindi ano yan. So, positive. 2 times 2, hindi naman pwede cancel out kasi whole number does numerator. Dapat sana, whole number doon sa denominator, pwede cancel out. So, since, ano na siya, 4/3 e raised to the power of x. So, ganun na din. So, plus 2 raised to the power of 2e raised to the power of negative 2x. Yeah, tatanggalin ko rin sa script ni multiply. So, equal 2e raised to the power of x. So, since pag ganyan, cancel out to kasi negative, positive, para sila ng ganito, combine like times, pero 0 na yan, or cancel out na lang. O, isi-simplify mo to. So,
the same lang po yung mga denominator, add na do. So, magiging 6 over 3, or in short, 2 na lang. Kaso, para sila. Sa mga slow naman, sulat na nga natin, para sa mga slow lang naman, para makita nila. O, diba? Eh, di, 2, question mark. Kasi lowest na ng 6 over 3, or divide mo to, di 2 raised to the power of x is equal to 2 raised to the power of x. Ganun lang. So, ito na yung tamang answer natin. Ayusin ko yung camera. Wait lang. Nakikita niyo ako sa camera? Ganun lang. Nakikita niyo ako? Yan, okay na. Sige, balik muna tayo. Ito na, verify solution na po to. Yan. Kasi hindi naman magkasya, may pambanibag tayong ganito. Alam mo, nakakasawa ka itong ganito na to. Mag-uwi kasi ng pamangkin ko, baka hapon pa. Yan. Talaga, yun ba? Hindi kasya to eh. Sige, subukan natin isa. Mag-even po tayo. So, yan. Dito tayo. Kita niyo na? Sa kabila kasi, nakakatamad lang kasi pag ganyan. Okay. Ang given natin ay, so, ganun pa rin. So, y is equal to 2/3 ulit. E raised to the power of x minus 3 e raised to the power of negative 2x. Okay, parang dinagdag mo yung 3 pero parehas ay huwag niyo ikukumpara dito ha. Hindi naman porket pag ganyan, nagdadagdag ka ng 3 is ganyan ang solution mo. Hindi. Kaya lang, huwag tayo tama rin, magsasolve po tayo. Yun lang. So, halos the same lang daw, sabi ng nagmamarunong. So, derivatives ng 2/3 raised to the power of e raised to the power of x is ganun pa rin. Kasi ang purpose nito, iba naman po yung e raised to the power of 4x, derivatives niya is bababa yung constant. Ito, matik talaga, copy na lang to. So, y prime 2/3 e raised to the power of x. Kaya doon naman gawin, matik ganito na lang yan kasi para na copy lang. Ang mas masama dyan, may c, capital C, constant po yon. Mamanghirap naman. Hindi, madali lang yung ang pakinabang kasi sa constant na letter C, copy na lang yun. Tapos, para ka na nag-derivatives na normal, yun lang. Mamaya, papaturo ko sa inyo. So, derivatives na negative 3, e raised to the power of negative 2x. Bababa yung negative 2, general power rule. Pero yung ito, copy na lang yan. So, diba, negative, positive yan. So, positive 6 e raised to the power of negative 2x. So, tama po ba? So, ito na magiging y prime natin. So, yan na natin. Copy na lang. So, ano ba yung y prime natin? So, maglagay tayo ng mga harang nito para hindi makakalito. Yan. So, ang y prime natin is 2/3 or 2/3 e raised to the power of x plus 6. Ma'am, bakit plus 6? Negative, positive. Tapos 3 times 2, 6. Tapos copy yung e raised to the power of negative 2x. Walang pagbabago yan. Okay? Kapag yung exponential derivatives, ganun na rin po ang sulat nyo. Walang pagbabago yan para x nyo. Cheers lang. Ang sakit mo naman, Marian. So, copy lang talaga. Tapos, asan na ba ako? Nalilito kasi ako. Plus 2, yung given natin is 2/3 e raised to the power of x minus 3 e raised to the power of negative 2x is equal to 2 e raised to the power of x. Pinagkasya ko to kasi nakakatamad eh. Ilang.
So, simplify lang ng kayo na bahala mag-simplify ito. Distribute property ito. Ito, copy na lang ito. Bahala kayo. So, whatever. Marunong kayo mag-compute, go lang. Basta, huwag ka lang magmamadali. Baka ka magkamali. Slowly but surely po tayo, guys. Pag pre-pressure kayo ng professor nyo, huwag nyo i-pressure, okay? Distributed, eh. Since may pagkakataon yan, hindi yung pwede ganyan. So, matik plus 4 over 3 e raised to the power of x minus 6 e raised to the power of x. So, since yan, ito positive, negative, para sila ng ganito, para silang ganito, para silang ganito, cancel out yan. Kasi 0, automatic 0 yan. Pero, ito, isi-simplify ito. So, 2/3, para sila ng denominator, which is 3, add the numerator. So, 2 plus 4 is 6. 6 over 3, or simply, 2. 2 e raised to the power of x equal to, question mark natin para makita. Ma'am, saan ako ngayon 2? O, kapag para sila ng 3, adding the numerator. So, 2 plus 4 is 6. 6 over 3, pag nilowest term, magiging 2 na lang. Yun lang. Ay, hello po sa Engineer Kevin. Bigyan ulit kita ng problem sa anong topic ng gusto mo. Huwag ko papahirapan, Engineer Kevin. O, kumpisa ko lang. Ano pa? So, na-assignment na lang po, sir. Verify solution po, sir. Verify po rin, sir. Yan na lang po. Exact na lang para madali. Sige po. Huwag lang mahirap, sir, ha. Hirap kasi pag di, sir. Yan. Lagyan na. Okay, post ko na lang sa, post ko na lang ko sa, sa account ko, sir. Sige, okay na. Okay na. Sige, paki-screenshot na lang po. Magbibigay na naman po tayo kay Engineer Kevin ng problem. Baka yung mahirap na problem, hindi ko masasagot yan. Assignment ko na lang yan. Kaya charis. Okay, game na tayo. So, screenshot niya, screenshot na. Pagayo na talaga, oh. Paano to palilitin to? Hindi masyado makita. Exact na lang daw. Hirap kasi pag ganyan, eh. Okay, follow up niya si Engineer Kevin ECE. Magaling niya magturo yan. At hindi lang yan, so nagtuturo din siya ng sa mga ECE. Ewan mo kung like something, kasi accountancy student ko ako. Lagi siya nagpo-post ng mga niya. Minsan sa math, minsan sa mga electronics engineer, electronics engineer ng mga topics. Okay, follow up na lang si Engineer Kevin ECE. Okay? Ito kaya mas mahirap to. Yan. Okay, sample na lang po tayo. Yan. Ito, mamaya natin sasagutan to. Easy muna tayo. Okay. Okay, again, new section number 4 po tayo. Okay, game na. Verify pa rin, guys. Kapag ang given is dy over dx daw. Verify lang po pag nakita mo yung questionnaire, ah. If ang ganyan, let's say x squared plus y squared, implicit yan. Kapag ganyan cases, implicit po yan, guys. Mahirap yan, eh. Hindi pa ako nakapagturo ng implicit depreciation. So, sige, recall natin mamaya. Wait lang. So, paano ito in the case? Ang hirap naman. So, eto muna. Parang may kulang. Try natin. Mama. Okay, game. Okay. Araw, gabi. Kapag ang y
is equal to, saan ba? So, x squared plus ang pangit naman yung pakinggan. Sige, burahin na natin yung y para mas, para makita na matcha o pa magpapahamak. Pangit pakinggan yung y. So, small erase po tayo. Kasi, implicit to eh. Hindi naman pwede mangyari ang mga double y naman. Pangit naman yung pakinggan. Naka-implicit to, guys. Ito yung tinuro sa akin ni It's Me Archie. Panat ko na to sa live niya. Pag implicit, ganito yan. Implicit to, guys, oh. Ito yung tinuro sa akin ni engineer, It's Me Archie, na R, register, agricultural and biochemistry engineer po siya. So, implicit po to, guys. Ano rin, nakakabahan ako. So, pag ganyan, x squared plus y squared is equal to 9, implicit po to. So, ganyan. Pag implicit yan, d over dx daw, implicit po yan. So, kukunin natin yung derivatives to, tapos yung y natin, ayun yung magiging makuha natin yung implicit differentiation. O, makikita natin to sa sa internet mamaya, iano ko. So, derivatives ng x squared will be 2x plus derivatives ng y squared d 2y. Lalagay ka ng d over dx daw. Sabi daw ni It's Me RG. Tapos kukunin natin yung derivatives niya, matic 0 po talaga yan. So, ang gagawin natin, may labas natin yung negative 2x. So, bahala kayo APE or transposition, bahala kayo. Para sa akin, APE na lang. So, add negative 2x on both sides. Na siya. So, matitira ang 2y d over dx. Recall niya, implicit differentiation niya. So, implicit differentiation. Tama ba yung spelling na? So, implicit, di ko na tinuturo sa live eh. Pero, sige, recall natin mamaya. Sa pag ganyan, tinuro to kay It's Me Archie nung nag-live siya dati. So, ito na po yun. Pag implicit, ito po. Ito yung pag y, ayun yung pagagalawin natin para makuha na yung differentiation niya. Gets nyo? Ulitin ko, kasi pag implicit differentiation, yung mga ganyan, pag ganitong case na to, magdi-derivatives muna, tapos kapag ang y, derivatives muna, tapos maglalagay ka na ng dy over dx, ikikip mo, ganun lang. So, divide process by, para maiwas si d over dx din, divide process by 2y. Medyo maingay lang yung kakaroke kasi may birthday ha. So, cancel out yung 2. So, cancel out yung 2, edi matic talaga, edi negative x over y. So, ito na yung sagot natin. Yun lang. Alright, sakit. Sobrang sakit niya sa landami, no? No, correct na to. Liver over dx. Yan, design lang po siya. O, ito yung sagot na matik. Ito yung sagot natin. Pero pag sinaptitude mo, ito yung given eh. So, dy over dx or y prime yan. Design lang po yan. Di negative x over y, edi ni given ni is negative xy. So, correct na po ito. So, para ka na gano'n. Isipin nyo na lang, ito yung pinakadulo. Yung sinolve mo ng dy over dx yung kanina, substitute mo ito. So, since parang silang solution, yun lang. What if kapag yung ganito? Diba, yun na lang natin. So, implicit lang talaga. So, ang given is, medyo magulo lang yung sulat, diba? O, hindi, burahin na natin to para makita nito. Okay, dito po tayo. Para mas makita. Okay, lipat po tayo sa location. Okay. Yan. Okay, so ba naman to? Ano tayo? Yan, okay. So, yan.
guys, sige, paki-follow up na yung live ko. Sige. So, ang given, is, mas mahirap to. So, x cube plus y cube. Implicit depreciation yan. Kasi ganitong case na to. So, pag implicit depreciation, copy na lang. So, x cube plus y cube is equal to 1. So, implicit depreciation, d over dx din. Derivatives na nasa loob. Ganun lang kasimple. So, ano na siya? 3x squared plus 3y squared. Copy na lang yung d over dx daw. Tapos, derivatives na sa labas is constant po talaga yan. Yan. So, since transposition method, bahala kayo, or EP, bahala kayo. So, in case 3y squared, kasi minus term yung algebra, di ba? Alam niyo na. E di negative 3x squared yan. Divide boses by 3y squared. Cancel out that, since ganyan, e di matik, talagang wait lang. Dy over dx na mali ang writing ko. Gugu. Teka lang, sa writing pa pala mahirap na. So, negative x squared over y squared. So, mali na agad. Ito problema. Hindi pala dy over dx. Teka lang. Ulitin ko nga to. Ulit natin to. Erase natin to. Nakakaya dito, dy over dx. Parang dinagdag lang dy over dx. Wait lang. Namali yata yung sulat ko. Hindi, baguhin natin. Diba, d over dx yan. Pag dinirepetives yan, dy over dx to. So, dy over dx. So, dagdagan lang ng y. Okay, wait lang. Y. So, hindi po siya magkapare. So, wrong na. Ito, wrong na pala to. So, copy na lang yung sagot nyo. Sabi daw na sa problem, dy over dx is negative x squared. Mali na agad solution. Negative x over y. Yan. Natawa pa siya na. Sige, pag-post ka na lang po kayo sa account ko, sir. Message mo na lang ako. So, wrong pa talaga. So, wala. Hindi siya solution. Okay? Okay na, sige. Screenshot yung gusto niyo. Okay na lang. Ano yung ibig sabihin ng implicit? Kasi pag implicit yan, ito, implicit. Saan na ba yung implicit? So, ito pa yung implicit, guys. Hala, saan na ba yun? So, ito, tandaan, pag implicit yan, ito na po yun. I-recall natin ang implicit. Hindi ko to tinuro to sa, sa live. Baka sa susunod, magtuturo ko ng implicit depreciation. Ito na po yun. Ito pa yung nakita ko lang. So, ito yun nasa, nasa internet. Ginaya ko lang para mag-design na po yung tinuturo ni Black Pen, Red Pen. Okay, ganun lang. Sa susunod na live na to, ganun ang implicit. Kung babalikan nyo. Pero ang case, naka binomial yan, tapos equation is naka-constant. Implicit ang tawag yan. Okay? Ganun lang. Okay na natin to. Okay na? Parang haba-haba ng solution to. Ito, mamaya natin sasagutan yung section 1. So, section 5. Okay, verify na solution for dy over dx, ganun pa rin. Okay. Parang nakakasawa ng ganyan, ha. Papost ko po yan sa YouTube, guys. Uwi na kasi yung pamangkin. Alala. Okay, game. Okay, so verifying pa rin, guys. Verifying pa rin.
So, verify a solution. Pero hindi ko pa master yung mga verify solution kasi may mas mahirap dyan, guys. Verify solution for dy over dx is equal to x squared minus 3y. Parang nakakasawa yung ganyan. Sa isang given na lang to, parang ninangantok na siguro. Ito mas challenging to, mas cool to eh. May ano to, may white frame to. Nakakasawa yung ganyan, no? I-clean ko na lang para masugatan natin yung question kasi para makakain na ako. Sige, ano na tayo, easy muna tayo. Sige, ito muna. Para mas challenging kasi pag ganito eh. Ito, gets ko na to, may iyan to eh. Gets ko na to pag iyan eh. So, bayin na lang natin. Nakakasawa na. Yan. Ito na lang, mas chill na lang to. So, bagay na natin. Ito, ano to, mabubura to. Okay, erase natin. Small. Bayin na natin to. So, hindi na po siya, ano, ayan, matatagal ako dito. Gusto ko yan. Okay, yan. Okay. So, dito, bagay na natin to. Imbis na ganyan, gawin natin challenging para mas ano. Okay, so d square y or second derivatives po to. Yan. Square yan. Plus y. I-verify natin yan. So, equals sin x. Hirap naman ito. Sin x. Hirap pag-trigo. Biek po. Biek drawing tablet. So, ang tatak yun, Biek BK640. Pakita ko i-reveal natin. Binili ko to sa Shopee. Sa Katawa. Sa Katawa. Ito. Yan. So, binili ko po tong, hindi sponsor baka bawal eh. So, hindi ko pinopromote yung product. So, binili ko to since almost 2 years ago, nagka-pandemya. Binili ko to sa halagang wala pa sa 2,000. Mahal to. Yan. Pwede mo siya for starter pag hindi lang po sa pagkukumpute ng math. Pwede digital artist kung gusto mo mag-drawing. Or mag-start na mag-digital arts. Yeah. Para lang to. Nasa wala pang 2,000 lang. Gusto ko to. Kung may pera ka. Starter pack pa lang yan ha. Ilang. Ingat ka lang dyan sa katawa. Yan. Okay. Baguhin na natin to. Kasi hindi maintindihan yung sulat, siguro game na. Abangan natin si Engineer Kevin. Okay, paano natin yung verify solution? Kapag ang solution natin, what is the given is y is equal to 1/2 x cosine x. Mamangharap naman ito pag trigo. Na all may pentab, apo. Then, bibili mo lang math enthusiast halagang wala pa sa 2,000. Sa Shopee po, kung gusto nyo maka-discount, discounted po kayo math enthusiast. Kung gusto mo naka-cellphone niya, pwede gamitin sa cellphone to. Pero bawal po sa Samsung. Okay? Paano natin kukunin to? Kaso, naka-second derivatives siya. Wala kayong mag-alala kasi pag inaral mo ang Cal 3, multiples variables po yan. Multiples derivatives po yan pag-aralin mo. Balikan nyo, okay? Paano? So, dito muna tayo sa dy over dx or tinatawag na y prime. Same lang po yan. Pero copy natin to. So, y is equal to negative 1/2 x cosine x. Product rule po to. Ayun yung sinabi ni
ni Singkostan. So, BDU plus DBU. Tama ba ako? BDU plus UDB. Yun, tumama ko. UDB plus BDU. UDB plus BDU. Tandaan niyo na. So, product rule po tayo. So, babalikan natin. So, what is the product rule? Ang product rule, yung sinulat ni Singkostan, yung nag-live siya ng kagabi, sabi daw, UDB plus BDU. ang baduy pakinggan eh. Hindi pa ako sigurado spelling. Pero huwag niyo pagtatawanan ganyan kasi isa tong malaking biro yan. Hindi ko ginagay Singkostan ha. Ganun eh. Baburahin ko na natin to. Delete. Okay. Kakapagod lang palang ganito. So, sabi daw, UDB plus BDU. Ano yung ibig sabihin ng UDB plus BDU? Babalikan nyo na kasi pag hindi nyo alam ang product rule. Ito, pwede siya i-apply ng product rule, UDB plus BDU. Pag hindi ito sa discussion, depende sa teacher nyo, baka yan naka-function po yan. So, function 1, first function tsaka second function, depende. So, nakalagay doon sa ibang resources, f prime of x times g of x plus f of x plus g prime of x. Pwede yung i-apply yung product ko, depende po sa teacher niya. Pero ito, madalas dito lumalabas na to sa YouTube, UDB plus BDU, the same lang po. Paano kapag hindi po siya nagsisame yung mga sulat niya? So, hindi po siya magsisame ang sulat niya dun sa tinuturo yata ng teacher niyo. Hindi sila gumagamit ng UDB plus BDU. Yung nagamit nila is as function, pero ang sagot is the same lang po. Huwag kayong mag-alala kasi huwag kayong matakot. The same lang po ang sagot niya pag gumagamit ng ibang-ibang formula for the product rule. Minsan kasi naka-function po yan. Gets? So, babalikan natin. What if? Titingin ka na naman. Pero balikan natin yung ganito. Alam mo yung parang circle. So, may circle po tayo. So, sin x. Dapat ang ikot ng derivatives clockwise. So, clockwise. So, yan. Anong sin x is cosine x. Derivatives ng cosine is negative sine. Negative sine. Tapos, ikot nun. Tapos, negative cosine. Ikot-ikot lang. Bahala kayo. Sa mag-memorize, mag-ganyan na lang kayo. Tapos, ganito. Yan. Ganyan lang. Malatandaan ko lang ganyan. Okay. So, kakopy natin yung base lang po sa product rule. Ano ba yung man natin? So, U natin, isipin nyo, ito yung U, ito yung U, ito yung U, ito yung B. Gets? So, anong U natin is negative 1/2 x. DU, ano ba DU natin? Ano na to? Kaso naka-negative, nahihirapan po tayo, so negative 1/2 na lang. Tapos yung B natin, as a victory, ano bang B natin? Yung B natin is cosine x. Pero sa base lang po sa circle, as in cosine x. Cosine x, derivative ng cosine x is negative. Negative sine x. Yan. Nandito kasi ako. Yan. So, i-apply mo doon ng U. Ano ba U natin? Try na natin i-apply. So, U natin is negative. Try natin. Y prime. Product rule negative 1/2 x. Tapos,
BD is negative. Kaso negative, mamaya na lang to. So, negative sine. Balikan niyo yung mga derivatives, hindi niyo kasi alam. Plus, B natin is cosine. Kaso, hindi sa kay black pen, red pen, pinakadulo yan. Pero sa akin, sumunod lang ako sa formula. So, ang B natin is cosine. Cosine x. Tapos, du is negative 1. Parang, ang pangit paking. Huwag mong tatama. The same lang po siya. Ayun, the same lang po siya. So, gets. Tapos, yung dB, negative sine x, plus yung B natin is cosine, tapos U natin is negative. Ala! O nga, tama nga. Muntik na ako dun So, eto yung magiging y prime natin. Pero hindi pa tapos ang laban kasi ang hinahanap, second derivatives po to. So, y prime, pag second derivatives or y over prime, second derivatives, ganun na rin, para ka na nagdi-derivatives lang. Since ito, medyo mahirap lang matrabaho ng ganyan. Ito, product rule ulit tong 1/2 plus cosine x, hindi ko na po papahabayin. So, sabi dito, 1/2 x, kasi sin x, cosine x. Cosine x, tapos, pero yung sin, susulatin niya natin yung sin, edi plus 1/2 yan. 1/2 plus sin x. Pero ito, pag gagalawin natin to, medyo mahirapan po tayo. So, plus 1/2 cosine is sin x pa rin. Bakit? Kasi ganito paliwanag yan. Kasi, ang derivatives ng negative 1/2 cosine x, so, negative 1/2 is 1/2 po talaga. Pero, ang derivative ng cosine, negative cosine x. Kaya, naging positive to. So, i-recall na nga natin. Ito na nga. Kaya, parang hindi makakaintindi. Ito yan. Paggalawin natin to. Yan. I-recall natin yan So, derivative, so, ito yan. Ito na, nakakaya. So, let u natin. U natin is negative 1/2 cosine x du. Since yung cosine natin, negative. Saan kasi may negative. So, ano na po to? So, positive. Ito, wala natin papagalawin to. So, 1/2 sine x. Ayan, para makita or hindi pinit talaga. Hindi ko sinusulat yung positive kasi understood naman. Pero what if pagdidikitin mo mga terms? So, para makita nila mga audience. Kaya ko ito nilalagay positive para idudugtong natin. Ganun lang yan. So, bakit naging ganito? Ito, product rule yan. So, ito, yung UDB. Para pa ulit na, bahala kayong subuhin nyo. So, 1/2 x, tapos derivative ng sin x is cosine x, plus yung copy na lang po yung sin x, tapos derivative ng 1/2, hindi 1/2, hindi. Ganun eh. Napakadali lang ang product rule. Ganun lang. So, ang gagawin natin dyan, ito na ba yung sagot natin? Tignan ko muna. Okay na to. Isa second derivatives na tayo. So, yan. Second derivatives ang kukunin natin, di ba? Kaso hindi na magkasya. So, ito yung d square y or second derivatives ng dy over dx yan. So, ito, makaintindi po kayo. So, ito yon second price. So, 1/2 x cosine x plus 1/2 second sin x plus 1/2 sin of x. Alam naman natin pag ganyan. Plus y. Ano ba yung y natin? Hirap ng y natin. Ang y natin is negative 1/2
x cosine x is equal to sin x. Opo, medyo maingay lang po. Ano kasi, Jack, kasi maingay lang po talaga ang birthday yan. Hindi na natin patataan yan kasi ayoko lang mangingilam sa mga kapitbahay. Ano kasi birthday yan kasi ng kapitbahay ko, kaya sinurado ko ng ano. Maingay ba? Sige, double check natin para ma-sure po tayo. Tama ba yung sulat ko? Okay naman siya. Okay na. So, since pag negative, sige na, gagawin na natin to. Kaso tamad lang po tayo. Gumagawa tayo ng paraan. Okay, ano natin to. Mama. Kailangan na. Yan. So, since, ano po siya, kapag may negative, yung plus y natin, gawin natin negative, ano na to? Negative na lang. So, negative na lang. Kasi positive plus negative, negative na lang. Nadi-distract siya sa kumakanta. O, kaya mo na. Mamalang intindihin kasi hindi natin patatahan yan. So, tatanggalin natin yung parenthesis kasi dinistribute natin to. Yan, okay na. Kasi since pag ganyan, cancel out nito. Yan. Negative yan ha. Cancel out nito. Hindi ano. Di ba sabi nga nila, kapag the same po yung fraction natin, which is 2, i-add mo to. Di 1 plus 1 is 2. 2 over 2 or simply 1 na lang. So, ang correct answer natin, verify na siya. So, sin x is equal to sin x. Yan. Ano po? Tama ang answer natin to. Yan lang. Adi-distract daw siya. Okay na ba? No. Di ba ako makain? Okay na po tayo. Pero hindi naman nagkakataon lahat ng mga problems na nakalagay doon is totally correct lahat. Hindi lahat. Kasi kahit anong mga tamang solution mo, hindi po siya magkakaroon ng mga the same lang po ang information natin sa statement natin. So, hindi natin lahat nagkakataon is tama. Yun yung pinakita ko kanina, ilang. Sige, ano natin, screenshot niya kung gusto niya. Okay na ba lahat? Okay, so, nakakasawa na pag ganito eh. What if pag ganito, mas mahirap na to? Sayang talaga. Sige, last na lang to. Ha, sasagutan natin to. Okay, sige. Nadi-distract tayo dito. Okay, verify ulit. Verify. Nagluloko na. A solution tama niya na. Nadi-distract din ako. Ang hingay eh. So, verify a solution. May solution for x squared y over prime. Ito, hindi naman po siya ano to, linear po to. Linear. Hindi siya non-linear. Kasi pag non-linear, kapag katabi mo yung derivatives, tatabi ulit yung mga iba pang derivatives. So, non-linear to. Ito, linear po to. Wala to problema. Yun lang. Plus x, y. Hindi naman yung magkakatabi. Kung magkakatabi yan, let's say,
x prime, y prime. So, non-linear to. Ito, linear po to. Yun lang. Plus y is equal to 0. What if? Ibahin na natin. Parang challenging nito. Gawin natin. Hirap na ito. So, y is equal to sine of ln of x. Ang hirap magpag-ln. Ala! Hirap nito. Ito yung pinapanood ko kay Black Pen Red Pen. Ilang. So, 379. Thank you po sa panonood lang. Ay, thank you po sa Rose. Wala na ba? Sige, start na. Tandaan kapag ln of x, ganito ang simbolan nito. Kapag ln of x, tandaan niya, pag ln of x, hindi 1 over x yan. Tandaan niya lang, i-recall ko lang ha, para sigurado tayo. Yes? Wala na sampay ko ha. Oo. Maliligo ako. Sige po, Nay. Yan po. Sarado mo. Maliligo ako. Maliligo ako. Ulan din. Okay, game na tayo. So, kukunin natin yung original. So, y is equal to sine of ln ln of x. Mamang hirap pa lang kasi yung ln na. At tanda kapag ln of x is 1 over x lang yan. So, ano to? Medyo ma-challenging to. So, kukunin natin yung derivatives. So, y prime. What is the derivative of sine? Cosine. Cosine, walang x ha. Pero yung ln of x, kakapin yung ln of x. Pero, di ba sabi nga nila, kapag ln of x is 1 over x yan. So, since, isipin nyo, 1 cosine times quantity of ln of x times 1 over x, or simply, ganito na lang. Lagay na lang. Yan. Madi-distract ko dito. So, since ito, magdo-double prime po tayo kasi ang pinaka-highest derivative natin is naka-second derivatives po tayo. So, yun yung hanapin natin. So, y double prime, magdo-double prime po tayo. So, ito na yan. So, ito, quotient rule po to. So, ito yung u, ito yung b. Gets? Babalikan nyo yan, ha? Yeah. Babalikan nyo yung quotient rule to. Quotient rule to sigurado. Quotient rule. Okay. So, ano yan? Okay. Ayan ka na naman, Marian. So, quotient rule, ang formula nun is b du minus u db over b square. Quotient rule yan. I-apply mo to, ganun lang. Kung ano ba talaga sagot yan, titignan natin. So, ano ba yung b natin? Ang b natin will be ganito lang. So, copy-copy lang. So, x, tapos du. Ang du natin medyo struggling. So, mahirap lang po siya for me. So, kung titignan natin yung circle, may circle po tayo. So, what is the derivative of cosine? So, pag dito, pag derivative ng cosine is negative sign. So, lipat tayo dito. Negative sign po to. So, negative sign po yan. So, negative. Hindi po exponent ha. Ito po ay, ano lang po to. So, times mo siya. So, times po to. So, times negative sign, tapos, maglalagay ka ng ln of x. O, pagdidikit mo lang siya. Tapos, kung ano yung n na kay ln, ito yung pagagalawin natin. Yan. Pero, minus, teka, struggle din ako sa mga ganito eh. So, minus, u natin is, sabi daw, cosine ln of x. Ganun lang. Tapos, yung, ano natin, db, ano ba db natin? X, which is the 1, di ba? Derivative ng x is 1. Over, ano ba yung b natin? Ang b natin is, gawin natin,
x squared. So, x squared na lang kasi x times x is x squared, x times squared or x squared na lang. Sige, i-repeat natin. So, cosine u natin pa yung formula. So, b du minus u dv over b squared. So, ano ba yung b? Ang b natin is x na po yan. Times du. Ano ba yung du natin? Ang du kasi ng cosine times the quantity of ln of x is derivatives ng cosine is negative sign. Base lang po sa circle yung ginawa ko kanina. So, negative sign x, tapos kapin niya yung ln of x. Pero, pag ln of x yan, natanda mo, ln of x is 1 over x. Pag sinimplify mo, magiging negative sign times ln of x over x. Pag sinimplify mo, kaya iniklik ko na lang. Minus, u natin is cosine x times yung db, yung x natin, derivative ng x is 1 po talaga. Para makita nila. Tapos yung b natin, ang b natin is x squared, di ba? So, yun lang. Then, simplify. Pag sisimplify natin, sakit ang ano ko. So, since yung ganyan, cancel out to, para sila ng x, edi, ano na, edi, negative sign of ln of x, edi, minus cosine na lang. Ang ba naman ito? Yan. Hindi, x squared yan. Tignan ko lang. Ito, tama na to. So, okay na to. O ba naman ito? Madidistract ko dito. So, since i-copy na lang to, ito yung magiging second derivatives natin. Ayan. Kasi, ang nahanap, second derivatives yan, So, ito, simplify to. So, copy na lang. Sa base lang po sa formula, the original nito. Ganun lang. So, ang gagawin natin dyan, x squared po yan. So, x squared plus, mali. So, x squared yung double pray natin. Pwedeng negative sign ln of x minus di pa ako naliligo. Gusto ko na nga maligo eh. Di x squared yan. Yan. Bakit naman Vincent? Nakakumay? Kasi sa susunod lang yung mas mahirap. Kakumbisa ko lang eh. Hindi ako pwede basta-basta magtuturo ng mas yung nagmamadali. Baka ma-distract kayo. Ilang. Nakakanto kasi. Nasaan na ba ako? Nalilito na ako. So, plus x ano yung y prime natin. Pwede cosine ln of x over x plus y. Ano yung y natin? Yung y natin is sine of ano solution, no? ln of x. Tignan ko lang muna para sigurado tayo. Is equal to 0. So, tignan natin, double check natin may mali ang writing ko. Okay na to. Since ito, para sila ng x squared. So, x squared yan, x squared yan. Ito pares nito. Anong gagawin natin? So, may magagawa mo ba? So, copy na lang yan. Negative sign. Medyo nakakanto kasi tahimik. Ayoko lang kasi maingay kasi pag sinabay ko yung sound trip tsaka yung pag-aaral, hindi na ako makakonsentrate kasi ganun talaga ako mag-learning styling din ako. May kanya-kanya kasi yung mga estudyante, may kanya-kanya din ang learning styling. Hindi po pwede ipilit yung learning styling ng kaibigan mo, doon mismo sa learning styling mo. May karapatan tayo, may sarili po tayong learning styling. Huwag may ipilit. Yun lang. Hindi naman ako pwede mag-sound trip nga ba makakapag-aaral eh. Boring naman eh. Hindi ako makakonsentrate. Ako pa magmamali. Mapapaya pa ako. Ayan. Tignan natin Okay. So, since yan, cancel out nito. Pati ito. Matik. Sira na po yan.
Okay, baba natin. May nakakantok. Kailangan. Misa kasi pag ganyan, yun talagang hindi ko muna siya maintindihan kasi hindi ako interesado, nakakantok naman. So, since yan, question mark, edi 0 is equal to 0. So, yan. Ang dami yung final answer. Yan lang. Okay, natapos na natin yung mga easy of the verify solution. So, sa susunod lang po yung mas mahirap. Parang hindi nakakantok. Okay. Okay na ba? Sige, sagutan natin yung natin. Okay. Screenshot yung gusto niya. Okay. Sige, screenshot mo muna kung gusto niyo. Kaso hindi naman magkasya. Yeah, palilitin ko na lang. Parang pangit eh. Wala naman pinagsamaan yung live natin. Yan. So, yan. Screenshot niya 30 seconds ha. Oh, mama. Okay, sasagutan natin yung nasa, yung nasa picture niya. So, tapos na, mag-live na po ako. Paano pa ako? Maliligo pa ako. Okay, tapos na po yung 30 seconds. Bilis naman. Yan, ito yung 30 seconds yan. Okay? Screenshot niya gusto na. Okay na? Sige, game na. Sige, sumigutan natin nasa picture ha. Ano to? Section 1 ha. Ito. Okay, solution for number 1. Okay, solution for number 1. Parang hindi nakakaumay. Wala na po tayong magagawa to. So, number 1. Ito. Number 1. Okay, so pakipasa ng panuto, verify solution in exercise 1 to 12. Eh, hindi naman yung 1 to 12, hanggang 1 to 6 lang, pero baka susunod. Verify that the function is a solution of the differential equation. See, example number 1. Ang number 1 natin, ang solution natin is number 1 ay, ito para pinagkaiba to, so capital C. Hindi po yung letters ha, constant po yan. So, malaki pa kinaban yung capital C is kokopyan na lang. Walang ka-challenge. Okay? So, y is equal to C, capital C, e raised to the power of 4x. Pero, ang given, naka-differential equation is y prime is equal to 4x. So, sagutan natin. Itong C e na to, copy na lang to. So, y is equal to capital C raised to the power of 4x. Ito, sabi daw, nagtuturo sa akin ni Engineer Juliet Bat. So, y prime. What is the derivatives? What is derivative for the capital C? Small letter e raised to the power of 4x. So, ang mauna yung constant. So, bababa yung 4. Ganito pagsulat yan. So, 4. Ang C kasi is the constant. So, copy na lang yung capital C. So, 4C e raised to the power of 4x. Ganun na rin. Ito yung magiging y prime natin. Yun na kukunin natin. So, kakapin na lang yung original. Ang y prime natin is 4c e raised to the power of 4x. Pag may pakinaba yung capital C, copy na lang yan. Wala tayong problema. Constant po yan. Gets? Ganun lang. Is equal to 4. Ano yung y natin? Capital C, small letter e raised to the power of 4x. Then, simplify. Yan. Ito, question mark. And e 4c e raised to the power of 4x. Ay, the same lang po siya. So, tama na yung solution natin. Ito na ba yung tama sa pag. Okay, yan. Number 1 po tayo. Paano yung pag number 2, mas madali lang yan. Sobrang nakakadali. Nakakantok talaga. Ito, tinuturo to sa baka mag-umpisa pala mag-aral ng verify solution. Eh, pag man nag-master kayo, okay lang. Lipat na lang po kayo sa iba.
Walang problema, okay? So, to verify solution of the y is equal to e raised to the power of negative 2x. Pero yung differential equation is y prime plus 2y is equal to 0. Tignan natin yung camera. Yan. Kaya tayo. Okay. Parang normal lang na ano yun. Na parang normal verifying solution na tinuro ko sa inyo kanina. Since pag yan hinahanap natin, y prime, di ba? First derivatives po yan, di ba? Ako ba? So, y prime, ganun na rin. Ang e raised to power ko, ano yung mga exponent mo na pababago, kopya nila, pero na lang pag may constant multiple rule, bababa na lang. So, simple lang naman, bababa yung negative 2, then copy yung e raised to power of, ganun din. So, walang pababago yung e natin kasi parang yung x niya, walang pababago, then carries lang. Ganun rin. Ayan, ito na yung magiging y prime natin. So, copy na lang yung y prime is negative 2e raised to the power of negative 2x plus yung y natin, substitute lang. Madali lang siya. So, since yan ganyan, 0 na po yan. So, question mark. Bahala kayo mag-distribute. So, positive 2 raised to the power of, distribute lang naman. At ini tamang sagot natin. Yan, okay na. Ano topics po ito, Sir AJ? Hello po. Magandang hapon po. Verify solution for differential equation po. Verifying solution of differential equation. Easy problem po tayo, Sir AJ, kasi sa susunod yung mas mahirap. Mahaba kasi pag mahirap, sir. Mga easy problem po tayo. Verify solution po. Okay? Okay, number 3. Madali yan, number 3. Sobrang basic lang po. Baba po tayo. Ano ba yung number 3 natin? Ang number 3 natin, madali lang yung number 3. Alam na alam ni Sir AJ yan. Alam niyo po, sir? Ang number 3 is y is equal to 2x cubed. Pero differential equation ay y prime minus 2 over x times y is equal to 0. Tama ba yung kopya ko? Saan ba ako tumit? Ay, parang mali yata. Ay, ano ba yan? Mamali pa ako. Three pala yun. Doon ako tumitingin sa number 4. Ay, nagkamali ako. 3 pala yung 3. 3 yan. Double check ko nga para. Ayan, tama. Okay, gagawin natin dyan. Ganun rin. The same lang. Kukunin natin derivatives tong y na to. Sobrang dali lang. So, alam na alam yung mga student yan. Medyo nakakasawa. So, ganun lang. Y prime, derivatives ng 2x cube is 6x squared. Ganun lang. So, copy na yung formula. So, ano mo yung y prime? Hindi 6x squared minus 3 over x times ano yung y natin? Ang y natin is 2x cubed is equal to 0. So, since quotient, ano ba yan? Mag-equal sa law of exponent. Quotient rule po to sa law of exponent. Kasi, ima-minus lang naman. Ang gagawin natin dyan, i-multiply mo ito yung 3. So, i-recall natin yung law of exponent natin. So, x cube
minus 1 is equal to x squared. Kapag yung ocean natin is mas mataas, wala problema. Magkaiba naman kasi negative exponent. Kapag yung denominator is mas mataas exponent, babalik ta rin pa yan. So, medyo yoko na yan. Bakit star? Madali lang po to. Bakit ayaw mo yan? Ayaw mo ng math? Okay lang. Note ka na lang. Ito, verify solution po to. Yan na lang. So, copy na lang yung 6x squared minus, kasi sa low exponent, pare sila kasi naka-quotient yan, hindi ano na to, hindi x squared na lang. Pero multiply mo to, so 3 times 2 is 6, so magiging 6x squared na lang. Ma'am, bakit 6x squared? Recall natin. Ma'am, paano? Kasi 3 times 2 is 6. Eto, isipin nyo, kung kayong maniwala to sa low exponent, pwede niyang pag-iwalayin. So, x times x over x times x. Edi, matitira, edi ano na siya, edi x na lang. Ayun lang, ganun lang yun. Iba naman yung 1 over x, depende po sa sitwasyon ng computation nyo, kasi di yan basta-basta yan. Ito yan. Ganun lang, x na lang matitira, so. Ay, mali, parang, ano ba yan? Kalma lang, Marian. Eto. Teka lang ha. Nagkamali ako. So, ulitin natin ha, from the top. Bayan, inisip ko yung x squared eh. So, di ba tatlo yan? Ito yung, di ba tatlo yan? Tapos, yung x natin. Isa lang pala yan. O yan. From the top. Di ba tatlo yan? X cube is tatlong x, tapos yung nasa baba is x lang talaga. So, kung ano yun magkakapare, cancel out, edi yan sagot niya, edi x squared talaga yan. Ayan. Ito na yun. Ganun lang. O, diba? Gets? Kasi kaya number 4, mas madali yung number 4. Hindi ko na pagkakasyahin. Number 4, kakain pa ako ng ano. Ano yung number 4 natin? Hindi natin masyado makita. Hindi na lang ako sa notes para mas madali. So, number 4 is y. Y is equal to 4x squared. Madali lang to. Para ka lang derivatives. Pero ang differential equation natin is y prime minus 2 over xy is equal to 0. Tignan ko lang. OMG, bakit po? Madali lang po to, benzo. Verify solution muna tayo, mga easy lang. Pero pag mahirap na, baka mapapayak ako dito. Tama po ba? Okay, kukunin natin derivatives yung ano natin, yung 4x squared. So, ganun lang, y prime. Copy lang. Derivatives ng 4x squared, madali lang yan, general power rule yan. Y prime. 4 times 2 is 8. Baba yung 2. Tapos multiply mo. So, constant multiple rule yan. Edi 8x na lang. Edi copy nito. Edi 8x minus 2 over x times yung y natin yung given is 4x squared. Equal to 0. So, ayun nga, since nga yung low exponent na, babalikan nyo. Ayan na po, Sir Yuri. Kung babalikan, hindi nyo kasi naala yung low exponent, quotient rule yan. Kung ay maniwala, magmano-mano lang kayo. So, x, dalawang x yan. Tapos, over x. Makala kayo, di matitira. X na lang. Pero, pwede i-mind nyo, sabag, hindi mo na kailangan i-counted yan. Kaya may low exponent yan, di ba? Pero, multiply mo yan 2 times 4 is 8. Pares lang yan niya. So, 8x minus 8x ulit. Bakit 8x? Kasi 2 times 4 is 8. Tapos, apply mo to ng quotient rule of low exponent. So, x squared over x. Ang sulat niyan is x raised to the power of 2 minus 1. Kasi pag quotient, minus the exponent. Yun lang. Okay, wait lang po. Yan, pa isang sagot.
Sulat mo nga, ate, kung anong pangalan ng tablet pang sword. Biek po. Ito, sige, sulat natin. So, ang using the pen tablet ko is Biek po. Biek. BK 640. Binili sa Shopee. Pag sa Shopee, meron yan. Lazada, TikTok shop. Ito. Pakita ko lang ha. So, halagang ano to, hindi to pinopromote TikTok ha. Malagang, wala pa to sa 2,000. Biek po ito, Biek. Biek, BK 640. Kita mo na, Sokotawa. Bibili ka lang to sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kung ano meron dyan. Wala pa to sa 2,000. Baka tumas na yun, pwede ka bumili. May kasama na po yung siyang mechanical pencil. Hindi ko lang, something ang tawag doon. Tapos may instruction manual, may mga USB types, ganda. Ano po, BK. For the starter pack, yung Sokotawa, kung hindi lang talaga pang mathematical, pwede gawin tong kung mag-uumpisa ka mag-drawing for digital art, ito yung gagamitin mo. Sabi daw po na nagagana sa YouTube. Kaya pinapanood ko to kasi kailangan to sa online class sa mate. Ito yung ginagamit ko. So, mahal tong medyo. Kung may pera ka, pwede ka dito. Thank you. Ano lang. Biek. Ito, Biek BK 640. Nasinulat ko na. Okay naman, so number 5 and 6 po tayo. Hindi na ito magkasya. Medyo challenging yung 5 and 6 eh. Oras na? 2:48 na. Okay naman guys, suburahin ko na muna to para 5 and 6 natin. Try natin to. Okay, ayan. Nakakatamad maglinis, no? So, nako. Boring kasi pag ganyan eh. Aralin natin mabuti yung implicit ha. Sa susunod. O may mood lang ako. Baka nakaka-excitement kasi yung implicit eh. Hindi ko pa pinag-aralan sa live yan, yung implicit depreciation. Tinuro yan kay It's Me Archie. Nagla-live pa siya. So, diba? So, kung kabala ka lang magturong na math in online, so, punta ka dun sa may Microsoft na OneNote, kung may PC ka. Wala, pwede ka gumamit ng cellphone, kung anong mga application, let's say, pwede ka gumamit ng Jamboarder. So, naalala ko Jamboarder, pero wala na sa ngayon. Tinanggal na. Pwede naman ganun. Hala, ano nangyari? What's happening? Try natin to. Okay, 5 and 6 para makapag-enlive na po ako. Kasi susunod na lang po yung mga hardest na verifying solution. Okay, game na. Okay, 5 and 6 na lang para makapag-enlive na po ako. Maliligo sana ako. Okay, number 5 and 6 na lang. Unting luwag na lang po tayo. Malapit na tayo matapos. Okay, mag-alala. Okay, number 5. Hirap naman yung number 5, ma'am. Aral na mabuti, ha. Number 5. Number 5 is y is equal to capital C, small letter x squared, minus 3x. Pero ang differential equation, x, y prime, minus 3x, minus 2y is equal to 0. Yan. Okay, sige, sagutan nyo. In 30 seconds ko alam nyo. Sokotawa. Alam mo ba, Sokotawa? Baka Sokotawa. Math major ata to si Sokotawa. Baka. Wala. Pusa pala yun. Okay na ba? 30 seconds yun ang magsasagot nito. Alam nyo, wala. Ako na lang po magsasagot.
Ano na pala, mag-alas stress na. Gusto ko na maligo. Kakain pa ako. Tapos magre-relate ba ako? Hindi ko alam kung ano eh. Bahala na po. Sorry, dapat tapos na yung 30 seconds. Saglit na yung 30 seconds ha. Eto, huwag kayo matakot, ma'am. Ma'am, paano ito kapag capital C? Constant po yan. Huwag kayo mag-alala. Ito yung nagsisimli. Parang pakinabang kasi yan. Copy na lang. Ganun lang yun. Constant ang tawag doon. Ito yung tinuro sa akin ni ano to. Ni Engineer Juliet Bat. Isa siyang content creator sa YouTube. Ano lang kasi. Gagawin natin dyan. Copy nito yung y prime natin. Mahanap natin. Capital C, small letter x squared, minus 3x. Okay, y prime, derivative C mga yan. Problema, ito, capital C, wala tayong problema. Bababa natin yung 2, mauna natin yung constant, tapos capital C, small letter x lang, yun lang. Tapos, negative 3 lang, yun lang. Diba napakasimple? Very easy. Tapos, copy na lang to. So, x times yung y prime natin. Ang ano y prime natin is 2c x minus 3. Minus 3x minus 2. Ano ba yung y natin? E di, substitute lang naman. Napakadali lang naman yun eh. Capital C x squared minus 3x is equal to 0. Yan. Distribute ko. Huwag kayong mag-alala. Distribute para sa mga nakakalito. Distribute to. So, simplify lang. So, mauuna ang 2. So, 2c x squared. Tapos, minus 3x. Ito, copy na lang yung 3x. Ito, distribute, hindi negative 2c x squared. Tapos, positive 6x. Nakakaumay. So, di ba positive na to, negative, cancel out to. Ito, simplify ito, kung by like terms, hindi negative 6x plus 6x. So, verify to. So, alas tumama naman yung solution. So, yan. Verify na siya. Yan. Okay na tayo, guys. Yun lang. Paano what if yung number 6 mas mahirap? At tingin lang naman mas mahirap, pero sa akin, madali lang para sa akin. Lang naman ang hirap. Yan. Minuuna mo kasi yung takot nyo eh. Dapat aralin mo mamat kasi hindi naman pwede madadali lang. Okay, y is equal to x squared plus 2x plus capital C, constant po yan, over small letter x. If the differential equation is x, aray, nangangalay na ako, x y prime plus y is equal to x times quantity of 3x plus 4. Yan. Okay, sige, 30 seconds. Pakisagot kung alam niyo. Wala na ba sasagot yan? Wala na. Wala na yata sasagot. Dali naman to. Very easy. Okay na ba, guys? Okay na. Okay, game na. Paano? Huwag kayo kabahan kasi mamang hirap naman to, lalo na to. So, since C over X. Huwag kayo mag-alala, madali lang to. Ang gagawin lang dyan, Sir Matuto, hello po. Diba, kapag nagkakaroon ng fraction form, babalik na rin mo siya, gawin natin negative exponent. So, copy na lang iba. Pero yung C over X gawin natin positive. Teka lang.
malilimutin kasi ako eh. C, capital C, simula sa capital C, x raised to power of negative 1. Bakit negative 1? Kasi from fraction, gawin natin yung negative exponent. Ganun lang. So, find the derivatives of this problem. Y prime. Algebraic function yan ha. Iisa-isay mo lang yan. Derivatives ng x squared, di 2x lang. Plus, derivative ng 2x, di 2 lang. Pero ang problem, eto problem nito eh. So, since derivatives ng capital C, small letter x raised to power of 1, wala tayong problema. So, from negative, from positive times negative, hindi din magiging negative. Ano na siya? So, nagiging 1, pero hindi na sinusulat yung 1, di ba? So, magiging C, x, negative 2. Bakit negative 2? Kasi, from here, the general power rule, so, y prime is equal to n x n minus 1. Ito na yung general power rule na kailangan natin sundan yan ha. Ganun lang. Hindi nyo kasi alam. So yan. Ito na yung sagot natin for the y prime. So substitute na lang for the differential equation. So x times quantity of yung sagot natin sa y prime, which is d, plus derivatives natin, which is the 2x plus 2 minus c x raised to power of squared or raised to power of negative 2. Bahala kayo. Plus, ano ba yung y natin? Ang y natin, ganun lang kasimple. So, x squared plus 2x plus c over x. Original yan ha. Nasaan na ba ako? Tama ba ako? O yan. Is equal to x times quantity of 3x plus 4. Okay, simplify. Distributive property mga to. Yan. Yan. Bababa natin to para hindi tayo mahihirapan. Malapit tayo matapos. Mag-inlab na po ako. Yan. Okay. Kayo na lang mag-adjust. Bala kayo kung alam niyo mga algebraic na pinag-aralan. So, wala tayong problema. So, ako na magre-recall. So, x times 2x, hindi 2x squared. Edi plus 2x. Paano pag ganito? Huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Ito, added exponent. Kapag yung invisible of 1, di ba, makikita natin invisible of 1, tapos add mo pa yung negative 2. Isipin nyo, 1 plus quantity of negative 2, change the sign, edi negative 1 na to. Mamaya, so, negative c x negative 1. Bakit negative 1? Kasi 1 minus 2 rows of integers, mauna yung 2, mas malaki yung 2, tapos ang sign is negative, tapos ang operation is minus. Ganun lang. 2 po yan guys, 2 yan. Ang baboy talaga. Ulitin natin to. Yan. 2. Ayan, dudugdong lang. Pero, ito problem, pwede nyo baliktarin. So, since yan, positive. Kasi pag binaliktad mo to, magiging c x raised to power of negative 1 equal x quantity of 3x plus 4. Okay, may problem po tayo. Ma'am, paano gaganito? Hindi po ha, pag the same lang po ang cx natin, tapos di naman po siya magkapares din. Eh di 0 po yan, di cancel out nito. Wala, pa tayo mag-cancel out. Nahirapan ako. So, siyan, combine like 10. So, combine like 10, combine like 10. So, ala kayo. Eh di, ano na siya, nakakaumay. So, hindi po yung multiplication, iba naman yan. Kaaral kayo mabuti ng mga algebra. So, 2 plus 1, invisible of 1, edi 3. Copy na lang yung term. So, x squared. Hindi po yung multiplication. Mahirap. Iba yung discussion ng plus, iba yung discussion ng multiply. At since plus yan, add lang po yung numerical coefficient. Tapos, the same lang po ang terms. Ganun lang. Okay ba yun ha? Aral kayo mabuti ha?
2 plus 2 is 4, tapos copy na ni x. Ano ba yung ang dali-dali lang naman. So, sa ito question mark, di ba? Factor out na yung mga to. Factor out yan using the GMF or greatest monomial factor. Balikan yung greatest monomial factor. So, meron ako sa YouTube channel. Teka. May nagko-comment dito. Subtract ng negative 1. Sige. Tama. Lance. Tama po. Buti na lang si Sir Lance. Hello po, Sir Lance. Okay. So, i-recall natin bakit naging ganito. Okay, question mark, factor out ng mga to. Alin po dyan pinakamababa exponent? Balikan nyo yung mga yung factoring. Kapag exponent ang focus, kapag yung mababa exponent siya yung lalabas. Kaya nga factor out eh. So, lalabas ang x. Di-divide mo to. So, 3x squared divided by x. Eh di, 3x na lang. Positive 4x divided by x. Eh di, positive 4 na lang. I-recall nyo yung mga ganyan. So, the same lang po. Yan. Okay, the same na po ang final answer. Subtract or okay. So, natapos na natin yung live natin for the verified solution. Press the God. Natapos na natin. Sa next day na lang po yung mas hardest po yung verified solution. Para parang hindi po masyado nakakantok. Yun lang. Baka sa susunod ulit, differential equation, I'm still implicit differentiation sa susunod. Tapos yung kasunod naman, yung ano na natin, yung arbitrary constant. Arbitrary ba constant na tawag doon? Tama ba ako? Ngayon, hanapin ko na lang sa libro. Yun lang. May nagtatanong kasi, subtract ng 1. Tama mo naman po, di ba? Kasi, yan eh. So, x, tas minus sign. Kailangan marunong kami mag-distribute. Ma'am, bakit naging negative 1? Kasi nga, adding the exponent. Kasi para sila ng x, di ba? So, 1 plus quantity of negative 2 or insert 1 minus 2 is negative 1. Ganun lang kasi. Okay. Sakit ang katawan ko. So, natapos na natin ang live, guys. Thank you. Okay, wala. Sa susunod na lang po yung mga mas mahirap. Nauubusan ako ng oras. Okay, maraming salamat sa panonood, guys, ha. Sige, magpahinga muna kayo para hindi kayo mainip. Okay, popost ko lang po mamaya sa YouTube sa mga hindi po nanonood ng previous na live. Okay, kailangan ko na kumain at maligo. Sige, maraming salamat sa panonood diyan at thank you po sa pag-type ng heart react at thank you po sa pag-send ng badge po. Okay, sana may natutunan. Okay, kailangan ko na magpahinga. Okay, pagod na. Hindi ko alam kung mag-live ako kasi maglalaro ako mamaya. Bored lang ako na yun. Okay, so ingat kayo at magandang hapon po sa inyo lahat. God bless. Magpahinga na. Good luck. Kung gusto niyo talaga mag-advance study niyo sa DE, follow up niyo si Singkustan, baka mamayang gabi magla-live yan. So, ang discussion sa last is family of curves. Hindi ko pa pinag-aaralan, so wala akong alam. So, puntahan niyo si Singkustan, magla-live siya mamayang gabi. Doon kayo magtanong, okay? Kasi nagla-live po siya ng DE. Okay, ingat kayo at magandang gabi po sa inyo. God bless po sa inyo. Hanggang na mabuti. Bye-bye. Yun lang. Salamat. Thank you. Bagal yata na signal. It's me, Archie. Na-late ka na. Tapos na po yung verified solution. Bye-bye.